Nagluto nga pala ako ng ginataang turong-turong o susong dalaga o susong binata ay awan pa ah. Basta yun, suso. Nilahukan ko nga pala na ring papaya at inasiman ko ng sampalok. Wala lang, SKL ba? So yun na nga for today's video ay naisipan ko nga magluto ng turong-turong, susong dalaga, susong binata, basta gayon. Kasi nga ako'y nauumay na sa isda sa umaga, sa tanghalian, sa hapunan, pati sa merienda. Huy, ba't naman pati ay merienda na ang isda? Bukod sa kailangan kong balikan ng cellphone ko, ay tinawag nga rin pala ko dyan ni nanay. Kararating lang niya galing bayan. At ang sabi nga niya ay kainitan niyang panghihibasan mong yan. Tinawag nga pala niya ako at bibigyan daw niya ako ng suman. Magbaon daw ako ng suman sa dagat. Naks naman, talaga naman, ang bait naman ng nanay ko ay. Dalawa nga pala ang binibigay niya sa akin. Sabi ko isa na lang nanay, ito ko'y diet. Hindi kasi kakakain lang naman namin bago ako malis sa bahay. Sanay na yan sila sa akin kapag may hibas, ako'y lagi nasa dagat, lagi nasa hibasanan. Kasi naman ako'y naboboring din sa bahay. Wala man ako ibang agalaan dito kundi ay sa bayan. Kaso ayoko naman sa bayan. Mas mainam pang pumunta ay sa dagat kaysa sa bayan. Gawa ng pag mapunta ka sa dagat, abay libre lang ang mga pagkain ay kaysa sa bayan. Ay kapag nasa bayan ka, ay bumili ka lang ng aning-aning, ay hindi mo mamalayan, ubos na agad ang 500 mo. Ay iya, aning-aning pati. Ano naman yun, aning-aning na yun? Hindi kasi kapag nasa bayan ka, kahit wala kang bibilhin ay talaga namang mapapabili ka. At saka alam mo yun, yung kahit konting bagay lang yung bilili mo or mga anik-anik lang, pero aba, magugulat ka na lang at ubos na yung pera mo. O diba, napakahirap hanapin ng pera pero apakadaling waldasin. Ay sa taas baga naman ng mga bilihin ay awan ko na laang. Kaya naman talaga kapag wala akong trabaho ay talaga nagdinila ako sa bahay, hindi ako nag-uuwi ng bayan. Nga pala habang ako'y naglalakad ay may natanaw nga ako din nga tapalang din sa maya sirang palaisdaan, kaya naman ay lulusukin ko siya kahit malalim ang putik. Okay lang yun kasi sayang naman ay malaki din kasi. Duralite nga pala ang gamit kong tsinelas ngayon. Ganda rin nga pala lagi ang ginagamit namin kapag kami nanghihibasan at talaga naman yan ang ganda namang ilakad sa batuhan ay talagang kahit magrambangan ka sa paglakad ay hindi ka matitinig ay wag ka nga lang talaga madudulas at awan ko na laang. Kasi nga ay makinis ang ilalim ng talampakan nito ay mahirap din itapak sa bato wag ka nga lang talagang pamulog-mulog. Dati nga pala ay nangunguha rin kami ng tapalang dini kapag wala kaming inuulam na iba. Alam mo yun, pag nasasawa na kami sa isda, ay di yun, nananapalang kami dito. Pero ngayon ay ang trip ko ay turong-turong. Kaya ako nga pala agad ito napansin kahit ako nasibabo ng pilapil kasi nga parang siya bagay nagparago sa putikan. Ay tinan mo naman ayan, may line siya dyan. Line. Ayan, tapos nandito siya sa may dulo ng line. Kadalasan nga sa mga ganito ay mga nagbaon niya sa putik. Kinakailangan pa namin kadlisin ng itak or dulos. Pero ito nga ngayon ay nakalabas siya sa putik. Abay talagang gusto magpaulam. Bali nandini na nga pala ako sa tabing aplaya at swerte ko, umulan. Kasi nga kanina sabi ko sana wag mainit, sana makulimlim lang. Kasi nga ay abay masakit din naman sa balat ang init. Kaso yun nga at nasobrahan naman sa kulimlim at umulan pa. Hindi lang masyadong kita sa camera pero umuulan po yan. At buti na nga lang ay may dala akong payong. At yun na nga habang ako ay nakapayong, yung cellphone ko naman ay nasa ulanan ay talaga namang yan yabang. Ay akala mo naman ay waterproof ang cellphone ay. Napadaan nga lang pala ang ulan at tumigil na rin na parang nang aasar lang. Kaya naman ay naghinaw na muna ako din sa may lamaw at ang putik ng aking binti. Nandini na nga pala ako sa dagat at yun nga medyo makulimlim pero okay lang yan at least naman ay hindi mainit. Bale din nga pala sana ako pupunta sa kabila kaso naisipan ko na dito na lang kasi nga marami palang tao na nanghihibasan. Wari ko'y tagabayan yun kasi naman ay dito naman sa amin ako lang ang nanghihibasan. Pero minsan may mga nanghihibasan din dito yung kapitbahay namin pero napakabihira lang nun. Kadalasan ay laging mag-isa lang ako dito sa dagat. Pero mas gusto ko naman yun, mag-isa lang ako dito sa dagat para tahimik baga, walang salingsing. At saka sanay naman ako na sarili ko lang kinakausap ko. So yun na nga at kayo'y inaaliw ko lang kasi nga ay talagang malayo-layo pang lalakbay ng ating vlog. Kawasat yung iba dyan ay nagareklamo baga na ang ikli-ikli daw ng mga videos ko, nabibitin daw sila ay hala habain natin pagbigi. Basta i-re-up panoorin nyo ha. At yun na nga kakaumpisa ko pala amang hibasan ay halos wala pa akong nahuhuli ay umulan na naman ay talaga naman yan nung ipal ay kayo nga dito muna tayo sa maya puno dito sisilong muna tayo kasi nga ay medyo lumalakas ang ulan at tingnan nyo nga naman yung puno o yan ang cute yan ang pandak parang ikaw pero ikaw ay pandak lang hindi ka cute huy nandadamay ka na naman. Buti na nga lang at ulan lang, walang halong kulog at kidlat. Ay naku po, ay kung nagkataon na gayon, ay naku naman. Ay talaga naman siguradong panigurado talaga na kuripos ang takbo ko niyaan pa uwi. Wala ako takot sa kulog at kidlat. Bali, umupo nga muna ako din sa may dularuhan sa ilalim na ring puno. At ayan, hinarap ko sa akin pagmumukha yung camera. At yun nga, talaga ako naririmarim sa akin pagmumukha. Hindi talaga ako sanay na tinututukan yung ng camera yung pagmumukha ko. Pwede pa akong sa picture, pero kung sa video, ay naku po. Wala kasing filter sa video ay umasa lang pala sa filter.
Buti na nga lang at sumaglit lang yung ulan, humulaw din agad. Kaya naman na iyon, nakapanghibasan na ulit ako. May dala naman akong payong at pwede naman ako manghibasan kahit umuulan. Kaso ang hassle kasi, debit-bit ko pa yung yung cellphone, tapos timba, tapos payong o nang pangdadampot ko sa hibasanan na rin. Medyo madala nga pala ngayon ang turong-turong at puro sikad-sikad lang nakukuha ko dito at saka itong taktakin. Pero yun na nga at kinuha ko na rin kasi pwede rin naman itong gataan. Wari ko hindi ko lang natitsyempohan kung saan ang mga kuta ng turong-turong or yung susong dalaga. At dahil nga madalang sa pwesto ko kaya naman ay lilipat ako dun sa may kabila. Doon nga pala lagi kami nangunguha ni mama ng turong-turong kapag kami ay nag-uulam nito. Kaso kanina kasi ang daming tao, ako'y nahihiya din ng kauntian. Nahihiya bag ako mag-video kapag maraming tao. Pero bago yun ay kinain ko na nga muna pala itong baon kong suman na binigay ni nanay kanina. Hindi talaga ako sanay na nagdadala ko ng pagkain kasi nga hindi ako makapag-focus kung saan yung ginagawa ko kasi nakapokus ako doon sa baon ko. Napadaan nga pala ako din sa may lamawan at ayun may nakukuha ako dito nga turong-turong. Ang lamawan nga po pala o lamaw yung para bang ano man tawag dito para ma-explain yun. Yung bang okay next time na lang. Di yun na nga yung para ba siyang, di ba, tubig, tapos napapalibutan siya ng buhangin or kaya batuhan, parang tulad nito, yan ganyan. Tapos yung sa may gilid dyan, sa buhanginan, ang tawag naman namin ay bakuntod. Wala lang, SKL ba? Nakakatuwa nga lang kasi talagang dikit-dikit siya, ang dami niya dito sa lamawan. Medyo maliliit nga lang yung iba pero pinipili ko na lang yung malaki-laki. Nga pala, ang ganito nga palang klaseng suso ay hindi lumalaki. Pero merong iba na lumalaki na ganito. Pero ibang klase yun, yung ganito talaga, yung ganito lang kalaki yun. Medyo nakakangalay nga lang talaga manguha ay anong gawa nang hindi ka naman pwedeng umupo ay kulang pang mabasa nga yung puwitan. Madalang pa nga sa patak ng ulan kung kami ay mag-ulam na rin. Gawa nang hindi naman talaga masyadong inapansin na eredini sa amin. Kung hindi pa nga ako ang makakaisip manguha na rin ay ako nga lang ang matyagang manguha din sa amin ay gawa nang sabihin pa sa iyo para ka naman taga-bundok niyan. Ang tagal mong hindi ba nakakakain yan. Pero samantalang dati doon sa amin tinitirhan, ay nako, simot na simot aring ganeri sa batuhan. Halos wala ka na makita na rin, nakailang baligtad na nga ang bato doon ay. Kasi naman nakakatuwa talaga doon kasi yung mga ganitong uri ng suso o kahit anong seashells doon ay talaga namang binibili. Kaya naman nung bata pa ako ay di lagi man ding nasa batuhan at laging panguha ng sikad-sikad, susong dalaga o kahit ano pang mga seashells doon. Kaso nga lang ay kakalibot ko buong maghapon ang kikitain ko lang ay Tapos tuwang-tuwa na ako doon, ibibili ko na yun ng tinapay kaso haharangin pa yun ni mama at sasabihin na ibaon na lang daw sa school, Kasi naman halos lahat ng tao doon ay talaga namang mangingisda at ang kabuhayan ay talaga ay nasa dagat. Kaya nga swerte mo kapag may naligaw doon nagangat sa dalampasigan. Dini kasi wala namang namimili ng hibasanan ay kung meron nga lang ay tsagain ko talaga manguha na rin. Bali nagsawa na nga pala yung ulan kaya naman ngayon ay sobrang init naman yung pumalit ay talaga namang yan sakit sa balat. Pakiramdam ko dun sa aking tainga ay parang pasong-paso na talaga. At dahil nga talagang hindi ko na kaya ang init kaya naman inaisipan ko na umuwi na nga. At talaga namang katanghalian kasi alas 12 na kasi ng tanghali. Saka medyo marami na rin naman yung nakuha ko kaya ay okay na yun, tama na yun. At may nakita nga akong nakasangyat din ng kawayan sa may puno kaya naman ay aking kukunin. Kasi nga wala namang nagmamay-ari nito kasi ito yung mga naaanod lang yan. Galing kung saan-saan. Maigi rin aring pagbilaran ng isda. Ganyan rin talaga kapag nasa tabing dagat or kahit nasa dagat ka. Kung anong makita mo ay halay sa'yo na. Lalo na at wala namang nakatira din ay napadpadlaang ng alon dito. At pagka uwi ko nga sa bahay, ay sakto at gawa ng si mama ay gumawa na rin binislad na bidbid. Ay di, iyon, pagbibiliran natin. At 3 piraso nga lang pala yan kasi nga yung iba ay niluto na namin. Ganyan rin nga pala ang ginagawa namin kapag may sobra kaming isda na hindi naman na kailangan pang iluto at gawa ng sobra-sobra na sa ulam, ay di binibislad namin. At ari na nga pala yung mga nakuha kong hibasanan. Binababad ko muna siya para matanggal yung buhangin niya. Bali kinabukasan ko pa ito lulutuin. Kasi nga kapag niluto agad dito ay napakaraming buhangin. Hindi naman kasi matatanggal ang buhangin nun kahit anong hughug mo nun. So yun, at ari na nga pala yung mga nakuha kong hibasanan kahapon. Ngayon naman ay lulutuin na natin. Una nga palang ginawa ko dyan ay pipitiwan muna o yung tatanggalin ba ang puwitan ng suso para naman ay masipsip baga. Dini ko nga pala pinapatama sa may malapit sa puluhan at gawa ng pag sinakto ko ay sa talim, ay baka naman ay mabingaw na ang itak. Sa pagluluto nga pala na ring turong-turong or susong dalaga ay talaga namang yanong hasol at gawa ng iisa-isahin mo pa yung pitiwan tapos ay huhugugin mo pa siya sa sirok para matanggal yung mga lumot-lumot na nagdikit din sa kanyang shell. Hindi nga tulad na ring taktakin na malinis naman ang kanyang shell. Tatanggalin lang yung parang labi baga niya para madaling tanggalin yung kanyang laman.
Pinili ko na nga lang pala yan at tinanggal ko na ang mga sikad-sikad kasi nga patay na agad yung sikad-sikad. Madali lang kasi mamatay ang sikad-sikad. Dapat pala talaga kapag nakahuli ka ng sikad-sikad, lutuin mo na agad kasi nga kinabukasan ayun mamamatay na agad yun. At yun medyo maamoy na nga agad siya. Kakaunti nga lang kasi ang nakuha ko nito kahapon kaya naman ay sinama ko na nga dito sa turong-turong at para isasama ko na rin sa paggata. Kaso nga lang ayun nagkamatay baga naman. Isinama ko na nga rin pala dito yung tapal lang at tinanggal ko na nga siya sa lalagyan niya para naman ay malinis ko yung laman niya. Baka kasi may mga putik-putik pa. Matapos ko nga din ay nilagay ko na lahat sa sirok at huhughugin ko naman ngayon sa ilog para naman ay malinis na rin at saka matanggal yung ibang mga nakadikit pa din sa shell. Pero dahil nga hindi naman talaga kayang tanggalin lahat yung lumot-lumot niya kaya naman ngayon ay iisa-isahin ko siyang brasin. O diba talaga napakahasol kapag magluluto ka na rin. Pero yun na nga at ginusto ko ari ay. Hindi nga kasi ito tulad nung bagumon kapag tinanggalan mo ng puwit at saka ay hinughugan sa sima ay di ayos na. Pwede na agad iluto. Hindi tulad na rin talaga namang nakadikit baga ang mga lumot-lumot niya sa kanyang shell. Matapos nga ang isang oras ay ayun natapos din sa paglilinis na ring hibasanan. Abay grabe naman yung isang oras. Eh di yun na nga at nagbunot na ako na ring nyug. Ari nga palang nyug na are hiningi ko lang yun sa kapitbahay. Gawa nang wala naman kami sariling nyugan ay. O di kaya minsan ay nakakapulot lang kami ng nyug dito sa may tabing dagat kasi nga may beach malapit dito sa amin at may mga nyugan doon. Kaya naman ay kapag may mga nalaglag na nyug, eh di ayun minsan ay napapadpad ng alon patungo din sa amin o di ba? Taray. Tapos pinagkayod na nga rin pala ako ng kapatid ko ng nyug at gawa ng kanina pa daw siya nagugutom ay. Baka daw abutin pa ng hapunan yung niluluto ko kung hindi daw niya ako tutulungan ay aba naman. Eh dapat lang kanina pa ay nakamula ang din ay. Tapos kumuha na nga rin pala ako na ring papaya na tanim ni Mama Dini sa may aming gilid ng bahay. Buti na nga lang at kahit na lagi naabot ng tubig alat aring papaya ni Mama ay hindi namamatay. Pero yung aming dalang hita ay talagang ayun, namatay na. Ari nga palang lupa na pinagtataniman ni Mama Dini sa may gilid ng aming bahay ay talaga namang pinaghirapan namin yung hakutin mula dun sa aming kaingin hanggang dito sa aming bahay. Kasi nga, hindi yan si Mama makukontento kung sa kaingin lang siya magtatanim. Gusto niya ay meron din sa may gilid ng aming bahay. Yung tipo bagang gusto niya ay pagkagising niya ay bubungad agad sa kanya yung mga halaman niya. Ay di ayun, sino baga naman kami para magreklamo? Ay di ayun, tulong-tulong kami sa paghahakot ng lupa din sa bahay. Kung anong maisipan kasi niyang itanim ay talagang itatanim niya. Ganun po kasi yan. Bali, ari nga palang sangkalan ko ay napulot ko laang dyan sa panghihibasan ko. Doon sa may tabing dagat, nakuha ko nakasangit doon sa may pipisi ko. Di kinuha ko na, wala lang, share ko lang ba? Kasi nga nagagandahan ako kasi ang sangkalan na gamit ni Mama lagi. Ayan, lalaki naman, para namang atagtarin ko ay baka. Kalimitan nga pala kapag ako ay nagluluto, madalang akong gumamit ng ganaring laman baga ng sibuyas. I mean yung ang ginagamit ko kasi lagi ay yung yung dahon baga ng sibuyas. Ay kaso lang nagareklamo na si Mama at kinakalbo ko na daw yung kanyang sibuyas ay hindi na daw makadahon ay. Bali nagbuhay na nga rin pala ako ng apoy din sa may kalan. Actually may gasol naman kami pero mas trip ko din sa may labas kasi naman napakainit dun sa loob. And yun na nga, gumamit nga pala ako ng gasolina dyan galing dun sa makina namin ng bangka. Para pambuhay din sa may kalan. Gawa ng ubos baga naman na ang aming kalendaryo kakapadalit din sa kalan. Kaunting gasolina nga lang pala nilagay ko at gawa ng madali naman yan dumalit kapag gasolina ang ginagamit namin. Saka hindi wag kayo mag-alala at hindi naman yun umaamoy sa niluluto. Low tide nga pala ngayon, wala lang, scale ba? Hindi kasi sana kung hindi ako magluluto na rin, edi sana nasa dagat na naman ako at nangihibasan. So yun, at nilamutak ko na nga ari nga kinayod na nyog ng kapatid ko para makuha ko yung gata. Grabe naman sa nilamutak. Di yun na nga, tinaluhalungkat ko lang para makuha ko yung gata. Tapos yun nga, nakakainis at medyo naparami pa yung aking pagkalagay ng tubig. Ay, naku naman. Sabi ko hala, ginata ang sinabawan ata ang kalalabasan na rin At talaga namang nadali na naman sa mga lutong way klaro ay. Pero yun na nga, naaminin ko na sa inyo at ako hindi na magapanggap. Ang aking skill kasi sa pagluluto ay talaga ng mga medyo-medyo ba? Medyo klaro, medyo hindi. May mga nagasabi naman daw na masarap naman daw ang aking luto. Ewan ko na lang talaga at ako'y talagang diskumpiyado lagi sa mga luto ko. So yun na nga at mabalik tayo sa usapan. Nilagay ko na nga pala rin pangalawang gata din sa may hibasanan. Tapos nilagay ko na rin ang sibuyas, bawang. Tapos nilagay ko na rin aring papaya. At sinaplang ko na. Tapos ayun, kukuha naman ako ngayon ng sampalok sa may kapitbahay na walang pasabi. Ang mahalaga naman ay nagsabi naman ako dun sa may puno ay. Nakakatuwa talaga itong sampalok nila kasi nga ang daming bunga at saka dalawa nga pala itong puno na ito. Ngalingali ko nga bunutin na yung isa at itanim namin sa may amin bahay para naman hindi na ako pabalik-balik baga din At bago nga ako maabutan pa ng may-ari, nagmadali na nga akong umuwi at nilagay ko na ring sampalok sa niluluto ko. At yun na nga, habang nagpapakulo ako ng niluluto ko, ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Ronald de la Cruz, yan, dati kong katrabaho yan. Isa siya sa mga nagpasimuno na tawagin akong tabudi. And yun na nga, shoutout din sa mga katanawanin, kay Francisco
ko ni Chris, kay Lola Nena at kay Lulugadoy. Yan, totoong lola at lola ko po yan. Pinapa-shoutout po kayo ni Ronnie Nunez and kay Ruel Tixon, Mark Robert Centeno Calesa, at Jericho Valderrama Roquesa, at kay Paulo Rodriguez. At saka kay Raven Calvin Reyes Pinalba. Ari nga pala mga nagapa-shoutout na ere, nakita ko lang din sa Facebook page ko at saka ay sa YouTube. Madali kasing makita ang mga nagapa-shoutout din sa may YouTube ko kasi nga ay napakakaunti nyo lang. Kasi nga nahihirapan po akong maghanap ng mga nagapa-shoutout sa TikTok kasi nga ay mga natatahuban na yung ibang comment. Wow, famous! So yun na nga at luto na ng ating ginataang turong-turong or susong dalaga na may papaya at may sampalok. Grabe naman sa title, napakahaba. Pati title, way klaro.